Okay, magandang hapon po sa ating lahat at patuloy ang reaksyon natin sa nangyayari kahapon dito sa rally, no? Na nangyari kaganapan sa mga iba't ibang parting, especially sa lugar ng Luzon, no? Merong sa Mindiola, sa Luneta, sa EDSA Shrine at marami pang iba, no? At heto i-update ko kayo sa mga kaganapan, no? Ipapakita ko sa inyo mismo itong mga kabataan. Ito yung una nating video na ipapakita ha, na kitang-kita mo talaga yung galit ng mga kabataan sa ating gobyerno. Tapos meron ring mga nadakip, no, na mga kabataan, mga Gen Z, dahil nga syempre yung ating mga kapulisan ay yan ang mandato nila, no? Inutusan sila ng kanilang boss nila o sa DILG Rimulya na alam naman natin sinabi na yan dati na pwede lang tayong mag-rally basta mahinahon, peaceful rally. Pero yung argumento naman ng iba, tapos na tayo dyan sa peaceful rally na yan eh. Tapos na tayo doon sa prayer rally, peaceful rally. Hindi ko diniscredit ang peaceful rally at prayer rally ha. Okay talaga yun. Kung ako ang papipiliin, mas gusto ko pa yung peaceful rally at prayer rally. Pero naman, hindi ko rin biniblame itong mga Gen Z, itong mga kabataan na sobrang galit na. Alam ko naman sila ay naka-observe lamang sa mga dati nang nangyayaring mga rallies. Ito mga batang ito, kung hindi man sila medyo interesado sa politika, pero alam nila ang mga nangyayaring hindi na maganda sa bansa natin. Especially itong hinayaan at pinabayaan ng isang presidente itong massive corruption na nangyari ngayon. Diyan sila galit Kaya hindi ko rin sila mabiblame na itong mga Gen Z at itong mga kabataan na ito, kahit alam nilang mali na yung idadaan natin sa violente, itong pagrarally. Alam kong mali yun Mali yung ginagawa nila. Pero, this is also a reminder sa ating Pangulo, sa gobyernong ito, na ito talaga yung mangyayari kapag binubudol nyo ang tao. Not only once, not only twice, but many times niyong binudol ang taong bayan. Diba? Sabi mo, noong 2023, I think, 2024 yata yun, 2024 SONA, 5,500 flood control projects. Yan ang ikinagalit ng taong bayan. That includes kapag sasabihin kong taong bayan, that includes the Gen Z. Itong mga teenagers, mga kabataan natin ngayon, college, at saka itong mga senior citizen nating mga taong bayan na lahat-lahat na. I'm referring to all the Filipinos na galit na dahil nga nagmamayabang itong si Bongbong Marcos sa 5,500 flood control projects. Tapos, ito pala yung pinakamalaking skandal na korupsyon na nangyari sa bansang Pilipinas. Sa 2025 na budget, bakit pinirmahan ni Bongbong Marcos ang budget na yun? Yan ang pinakamalaking tanong Bakit mo pinirmahan ang isang budget na hindi niyo man lang sinuri yung mga insertions, yung mga possible na mga ghost projects at mga hindi natapos-tapos na mga proyekto. Isa ka rin. Remember nung panahon po ni former President Duterte, meron din yung times na hindi niya pinirmahan because alam niya patungo ito sa korupsyon.
Itong mga korupsyon na ito na nangyayari ngayon, alam ito ni Bongbong Marcos. He could have prevented it, but tinuloy niyang pinirmahan ito. Oh, marami eh. Maraming mga tanong. Isa pa itong PhilHealth na sinauli raw niya yung 60 billion. In the first place, by returning this money to the Filipino people, itong 60 billion, that only shows na you accepted na meron talagang mali sa ginawa ninyo. Ha? Kung hindi lang ito pumutok itong flood control na scandal na ito, ha? I don't think na isasauli niya itong 60 billion na pera itong kinuha nila sa PhilHealth. Kung maalala nyo, si Attorney Harry Roque po ang nagbulgar niyan, ang nakatuklas una niyan. Siya ang nag-expose niyan, si Attorney Harry Roque. 60 billion. Oh, ngayon, isinauli niya kasi takot siya. Takot siya na maimbestigahan siya dito. Kaya tama yung mga narinig ko sa balita na itong si Bongbong Marcos, are you willing to be investigated also sa ICI? Yung independent body na tinayo mo. Okay? Marami na akong nasabi pero yan, dahil yan na ipapakita ko sa inyo itong sobrang galit na mga Gen Z. Pangalawa nating pag-usapan, kung naalala nyo itong si Renato Reyes, yung king of all mga rallyista ng mga makakaliwa. He is known na may connection siya sa mga taga-bundok. Alam na natin yan. No? I don't want to accuse him na ganon, ganyan. Sasabihin na naman nila, red tagging, blah, blah, blah. No? Pero alam nating lahat na he is well known of that, no? Na kumakampi sa mga ganyang tao, mga grupo. Merong video kahapon sa rally na duguan, no? Ang mukha ni Renato. Marami nagsasabi, deserve mo 'yan. Ako naman ay kahit galit tayo dito sa mga taong ito, ayoko naman na meron talagang mangyaring mga nagugurgur, yung mga nawala yung buhay, o kahit masaktan man lang. Hindi ko ginusto na nasaktan itong si Renato Reyes, pero sometimes we can also say na ayan ang napala mo. Okay? Ayan ang napala mo. Kasi rally ka ng rally. Dati ka pa nga rally ka ng rally. Halos siguro lahat ng administrasyon kinontra mo na, di ba? At least this time naman Renato Reyes, ito ay this will serve as a calling o a lesson for you, no? Na maraming nasasabi na yung nagbatuhan diyan, syempre yung nagrarally, di ba? Sino ka ba, Renato Reyes? Isa ka rin sa mga nagrarally. Di syempre natamaan ka rin sa mga sarili mong kasamahan. Di ba? Natamaan ka rin nakarma ka rin natamaan ka rin sa sarili mong mga kasamahan dyan. Ipapakita ko mamaya yung hitsura po ni Renato Reyes na duguan. Okay? Sana magaling ka na ngayon, It's just a minor injury pero nagka talaga, duguan talaga. Ito, pangatlo nating pag-uusapan na marami. Ako po ay sobrang nakakagalit, no? Sa mga lumalabas ngayon na mga balita na si Bongbong Marcos raw ay hero. Hero raw si Bongbong Marcos dahil siya raw yung nag-expose dito sa mga pinakamalawak na korupsyon. Siya raw yung nag-expose. Siya raw yung ang hero. Hello, you are not the hero. Ikaw ang dahilan dito bakit dumarami ang korupsyon tapos ikaw ang hero kasi ikaw ang nag-expose. Yung pag-e-expose nitong si Bongbong Marcos, hugas kamay ka lang.
Mamaya pag-usapan natin yan kasi may video po akong ipapakita sa inyo na tama itong sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Okay, mamaya alam nyo naman, basta si Attorney Rowena Guanzon, very interesting yan. Okay? At pang last na ating pag-uusapan ay itong update interview ni Senator Ping Lacson. Ano na ang magiging mangyari sa mga corrupt officials? Ano ang gagawin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Okay, pakinggan natin mamaya itong si Ping Lacson. Okay, pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, eto yung unang video natin na ipapakita na talagang makikita mo rito kung gaano po galit na galit itong mga kabataan natin ngayon, mga Gen Z, no? Hindi ko ini-encourage niya gawin ito. Masama ito. Itong mga batuhin nyo, no? So, hindi din ito maganda na binabato nila yung mga kapulisan kasi ano naman yung kasalanan ng kapulisan, no? They are just following orders. Ito, I am just emphasizing kung gaano sila kagalit. Ito, panoorin nyo. Ayun, no? Tingnan nyo, mga bata pa yan, no? Naging Nepal na talaga at Indonesia ang nangyari dito. Ayan, no? Mga bata yan. Delikado po ito. Imagine that one, kung merong mga naglalakad dyan, yung mga inosente lang na gumagawa ng pang-araw-araw na lakad, kung saan sila pumupunta because this is Sunday, galing ka sa simbahan, nagsisimba ka, tapos heto mo yung madadatnan mo sa daan, matatamaan ka. Kasi nagmamayabang pa yung Sirimulya kahapon na wala raw casualty. Anong walang casualty? Ang dami. Tingnan nyo. Galit na galit ang itong mga kabataan ito. Hindi sana ito nagkaganito itong mga bata na ito kung only hindi kayo mga kawatan dyan, yung mga kawatan sa flood control. Mga magnanakaw dyan sa flood control. Tingnan nyo. Kung tutuisin kayong mga government officials na mga magnanakaw sa flood control, mas ano pa kayo? Mas anong tawag doon? Mas kriminal pa kayo sa mga nagnanakaw. May nakita man tayong mga magnanakaw na mga snatcher doon sa Maynila, yung mga pumapasok sa grocery store tapos nag-shoplifting. Kung kriminal sila, yung mga ganong bagay, kayong mga magnanakaw sa flood control, mas masahol pa kayo sa magnanakaw dyan sa mga daan-daan. Kayo yung pinaka magnanakaw. No wonder, itong mga taong ito, itong mga batang ito, galit na galit sa inyo. Kayong mga nagnanakaw, yung mga snatcher, kulong ka agad sila. Behind bars ka agad. Andon yung sa nagnanakaw sa 7-Eleven, yung mga nang hold up ng mga taxi drivers, nang hold up ng mga sari-sari store. Maliit lang yun. Pero behind bars na sila, nakukulong. How much more? Itong mga nagnakaw sa mga flood control budget na ito. At ikaw, Presidente Bongbong Marcos, na hinayaan mo yung mga magnanakaw na mga kaalyado mo. Kaya hindi ka rin,
Itong mga batang galit na ito, hindi mo rin ito mabiblame na ganoon sila kagalit eh. Ayan yung mga polis. Ayan ha. Kung gaano yan kadelikado ha. Kung gaano yan kadelikado. Sana naman matauhan kayong nasa gobyerno. Ito pa, ipapakita ko sa inyo. Ito yung si Renato Reyes na duguan. Ha? Sa mga galit dyan, mga audience kung galit kay Renato Reyes, heto na yung idol nyo. Tingnan nyo. Ayan duguan. Kitang-kita mo na sobrang galit siya, di ba, si Renato. Ayan, duguan si Renato Reyes. Sino yun? Meron pang hindi nakakikilala kay Renato eh. Si Renato, siya yung king of all rallyista. Lahat ng gobyerno, pati yung gobyerno ni Tatay Digong dati nagrarally yan kahit matino yung gobyerno. Sabi pa dito sa caption, Renato Reyes, deserve mo yan. Kulang pa yan. Nakuha lang natin ito sa Facebook ha. Ulitin natin ha. Ipakita natin yung mukha ni Renato Reyes. Yes, ulitin natin. Ayan. Ayan. Wait. Ayan. Ayan duguan ayan Teka muna. Sabi nagsisigawan yung mga tao. First aid. Yan duguan si Renato. Siguro dito siya natatamaan Alam mo Renato Reyes totoo ito bilang sana magaling ka na at siguro minor injury man lang yan. At least itong nangyari sa iyo ngayon ay this will serve as a lesson na hindi lahat ng rally ay safe ka. Okay? Kasi merong mga nagrarally, kasi sa tingin ko naman yung mga nagbatuhan, yung mga galit na mga nagrarally, mga kabataan yun. Yung nakita ko nga na mga rally dyan sa Luzon ngayon, ang pinaka-peaceful rally dyan yung mga DDS sila yung pinaka-peaceful, yung grupo doon sa nagrarally ng doon si Topacio, Atty. Topacio. Peaceful rally yun sa kanila. Yung mga nanggugulo, ito mga makakaliwa at yung to mga yellow, sila yung very aggressive. Hindi mo mabiblame yan, Renato na natatamaan ka. At least alam mo na ngayon na yung pag-rally-rally nyo, hindi yan basta-basta na kahit sino rarally ka meron ring sa dami-daming rallying dinaluhan mo, ito yung pinaka hindi mo makakalimutan. 'Di ba? Deserve mo yan kasi tama itong sinabi niyo. Deserve mo yan para sometimes matauhan ka rin. Okay? Nung panahon po ni former President Duterte, Renato Reyes, na nagrarally ka, hindi ka nakaranas ng ganyan, di ba? Na duguan ka. Dito ka lang nakaranas na duguan ka sa panahon po ng gobyernong Marcos. Tapos sasabihin nyo ngayon na wag yung Marcos resign kasi takot kaming presidente si VP Sara. Deserve mo yan. Sabi ko na nga sa inyo, ipare-resign, sumama na rin kayo sa panawagan ng DDS na BBM resign because that's the only solution na mawawala ang korupsyon sa Pilipinas. Ayaw niyong maniwala deserve mo yan. Di ba? Heto pa yun Ito mga sinasabi ninyo na hero itong si Bongbong Marcos.
hero raw si Bongbong Marcos for exposing itong flood control corruption scandal. Hero raw si Bongbong. Hello, Bongbong Marcos hero. Siya yung pinaka problema. He is the root of the problem. Wala sanang corruption kung hindi niya pinirmahan yung budget. Isip-isip rin, utak rin ang isipin ninyo. O heto, ipaliwanag ngayon ni Rowena Guanzon bakit hindi hero si Bongbong Marcos, kundi siya yung dahilan na bakit nagkagulo tayo ngayon. O heto, panoorin nyo. Ibig ko sabihin, si Marcos ba ang hero ngayon? Ikaw may kawalan kong problema namin eh. Sign ng budget na tolerate mo pinsan mo. Sign ka ng budget. Yan ang in-emphasize ha. Kung hindi mo sana yan pinirmahan, bangag kang BBM, wala, hindi sana tayo nagkagulo ngayon. Patuloy. Sasabihin mo, ako ang hero kasi ako ang nag-discover ng mga flood control. Hindi! Tao naka-discover ng mga flood control. Correct. Lumabas lang si Marcos ng maaga kasi sinabihan na siya na pag hindi ikaw lumabas against this ghost projects, ipupulgar ka na ng mga tao, magsisimula ng mga rally. Bakit? Bakit siyang hero? Ang tao ang hero! Tama si Rowena Guanzon. Ang tao ang hero, hindi ikaw, Bongbong Marcos. Kung hindi ka finak-check ng bagyo, at kung hindi ka napahiya dito sa bumabaha sa administrasyon mo, hindi mo sinabi yan sa SONA mo na mahiya-hiya naman kayo, standing ovation pa yung mga buhaya, di ba? Wala. Yung ginagawa mo, Bongbong Marcos, damage control kasi bali ka. Damage control kasi hinayaan mo itong pagpirma mo dito sa budget na ito. Okay? Hindi kami mauto dyan. Ang tawag sa iyo, nagmamalinis, hugas kamay. Yan ang totoo. Ganyan ka. Okay? So, hindi ka hero na sinabi mong si Auntie Claire Castro, yung attack dog mo, na hero pa si Marcos kasi siya yung nagbulgar. Utot mo, Auntie Claire. Hindi na kami madadala yan sa mga kasinungalingan mo. Eto, panoorin natin itong update ni Ping Lacson dito sa mga kawatan sa gobyerno. Ito, panoorin natin. Nasa linya ngayon si Committee Chairperson ng Blue Ribbon sa Senado po at ang ating pong Senate President Pro Tempore, si Senador Pamphilo Ping Lacson. Magandang umaga po, Senator. Ted, good morning sa iyo. Kay DJ, Chacha, magandang umaga rin. Yes Salamat. po. Good morning, Senator Ping. Thank you po for being on the show. Sinabi niyo po, Senator, na ngayong Lunes, bubuksan na itong mga dokumento, maging yung mga computer files na dala-dala po nitong si Hernandez. Ano nga po ba ang laman nito? Ito po ba'y may kaugnayan dun sa ilang mga sinasabi niya na proponents daw po nitong mga flood control projects? Baka, kasi inaayos pa namin kasi dapat sundin namin yung proper procedure. Kasi kung sakaling aabot sa prosecution, napaka-importante ng chain of custody. Kasi pagka na-compromise yung integridad ng chain of custody, medyo may problema yan dahil i-raise ng defense yan. Just in case darating doon. Opo, Saka hindi limitado ito doon sa naipahayag niya na sa hearing sa Blue Ribbon na yung tungkol sa dalawang kasamahan ko dito. Pwedeng meron pang ibang na nakapaloob na kung meron siyang ebidensya may papalabas, no? Hindi lang limitado dun po sa mga nasabi niya, pero dahil nabanggit nyo na po yung chain of custody na ina-anticipate nyo na just in case po na gamitin nga po itong mga ebidensya dun sa mga ikakaso dito sa mga involved, paano po ngayon ang protocol sa pag-handle ninyo dito sa mga sensitive documents and even dun sa computer na nandyan na po ngayon sa Senado? Once na ma-unseal tapos ma-analyze kasi hindi naman kami ang pwede magkalkal no sa computer. Halimbawa, papaubayan natin sa mga expert yun. Pero yun, i-maintain pa rin natin yung chain of custody na tinatawag. Now, kung may mga lalabas talaga doon na magbuboost doon sa kanilang aligasyon, sa aligasyon ni Bryce Hernandez, for example. Kasi sa ngayon, in fairness to Senators Estrada and Joel Villanueva,
allegation pa lang yun eh. Ang na-establish pa lang naman yung insertion na hindi pa rin naman natin alam kung talagang silang dalawa mismo nag-insert. Ang facts lang na na-establish doon, yung nagkaroon ng insertion at saka tumama doon sa mga items na dinescribe ni Bryce Hernandez doon sa mga dalawang pagdinig na nangyari sa Blue Ribbon. So yun, na may kredibilidad yung sinasabi kasi eksakto yung 600 million, dinescribe niya yung 675 billion na 8 items in the case of Senator Villanueva, plus yung 355 million naman kay Senator Estrada na 5 noong May at 2 noong July. At eksakto rin yung description ng mga items. So sa aspeto na yon, may kredibilidad. Pero hindi naman bawal yung mag-insert. Hindi naman labag sa batas ang mag-insert. Hindi rin labag sa batas na inimplementa yung mga proyekto na sinasabing naka-insert. Ang labag sa batas yung kickback, yung commission. Pag yun na-establish by way of documents or whatever record na credible, Kung mapapatunayan na merong ebidensya na tumatanggap ng pera itong si Senator Joel at Senator Estrada, dyan pa lamang nyo sasabihin na sila ay nagnakaw ng pera at corrupt sila. Malinaw yun, ha? Doon magkakaroon ng sabihin nating prima facie evidence na pwedeng isampa sa ombudsman, sa DOJ, ng ICI. So, ang gagawin namin, hindi naman hihintayin pa na magkaroon ng committee report. Agad-agad, pagka may mga ganong sensitibo at saka may evidentiary value, agad-agad papadala namin sa ICI, tatranscript ko bilang chairman at saka kami dalawa ni Senate President, pati yung buong Senado. Oo, sabi nyo nga po hindi bawal mag-insert, hindi na ang labag sa batas yung kickback, pero 'di ba Senator, dito sa mga hawak nyo na po na ebidensya ngayon na galing kay Bryce sa planong ang buksan po mamaya, baka wala din naman po doon na kumbaga makita tayo na talagang bigayan itong mga kickback kasi I don't think maisisave po iyon. Paano po kaya yun? Wala tayong magagawa kasi bound tayo ng evidence. Kung walang ebidensya, kasi ang labag sa batas nga, tulad ng sinabi ko, yung pagbibigay ng kickback, kailangan merong magpapatunay. Kasi may allegation siya, pero that remains as an allegation until masuportahan niya to ng kaukulang ebidensya. Maski ledger, notes na matagal niya ng ginawa o kaya maski basta't meron lang siya maipakita para masuportahan yung kanyang alegasyon. Oo. So pag meron tayo makita doon sa mga documents niya, ledger or even just simple notes or nakasave yan sa computer file. Hindi pa rin. Dapat ang judge dyan, imbestigahan yan kung ito ba'y gawa-gawa lang or ito talaga ay legit na totoo. Okay? Kasi pwede naman nilang gawin pwede nilang maggawa-gawa sila ng ebidensya di ba? Na halimbawa, halaga and then yung pangalan, posible na po ba agad yun magamit? Yes, of course. Ebidensya na yon plus yung allegation niya, plus yung ebidensya yon pero nasa hukom pa rin yan kung tatanggapin yan na ito ay legit. Okay? Sasabihin natin, circumstantial evidence, yung tumugba, yung sinasabing in-insert, tumugba do sa mga item for item, tumugba yung amount. Pero yun lang ang magsusuporta do sa ebidensya na nagkaroon ng bribery, nagkaroon ng bayaran sa pagpapa-implementa ng proyekto. Pero pwede naman po yung itanggi ng mga babanggitin niyang pangalan. O sige, ako nag-insert niyan pero wala na akong kinalaman sa implementation ng proyekto. Matter of defense. Kasi kung matibay kasi alam mo, DJ, di ba, maski sa investigador, alam mo yung investigator's notebook, tinatanggap ng korte yun, Pag pinresenta yun at binasa yung nasa notebook ng investigador, na nung pumunta siya sa scene of the crime, isinulat niya yon, may mga petsa at talagang kitang-kita naman na hindi ito manufactured, kundi ginawa nung mismong araw o panahon na nag-iimbestiga siya, pwedeng 2 years ago, 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago. Basta't matibay at convincing yung kanyang notebook na ito'y ginawa nung siya'y nag-iimbestiga, panahon nag-iimbestiga. Matibay yun. So, hindi po siya po pwedeng basta baliin lang ng denial na hindi, wala akong kinalaman dyan? Matter of defense.
Sa korte na yon. Doon na sila magtutuos. Oo, korte na po ang Pagalingan na ng magdedesisyon mga nun. abogado. Oo. Yes. Oo. Senator Ping, sa ngayon po, ilan eksaktong mga computers and even documents yung hawak nyo na sinasabi nga nitong Bryce Hernandez na posibleng magpatunay kung sino pa ibang mga sangkot po dito sa anomalya? Sa totoo lang, hindi ko pa nakita. Kasi nga, kailangan present yung lawyer, nandyan siya. At ayusin natin yung... yan na rin kasi yung advice ng General Counsel namin sa Blue Ribbon. Ang akin pong kinatatakutan dito kung yung computers na na-confiscate nila, kung hindi na ba yun dinoktor o may binago na ba? Kasi bakit ngayon lang, di ba? Yung dati sa ombudsman, si Gerard Mosquera, mabuti nakapag-advise kagad nung nililikom yung mga dokumento, yung computer, nakapag-advise kagad siya na, Senator, baka kailangan yan, i-preserve natin yung chain of custody, importante yon. So, yun, mabuti rin talaga mayroong mga counsel na ganun Oo. na mas nakakaintindi kasi ang lawak ng experience niya. Galing Yes sa po. ombudsman, siya yung nag-prosecute kaya na police eh. Meron din po ba tayong third party na digital forensics team na mag-check po nitong mga computers or documents? Meron ng NBI niyan saka yung PNP. So doon namin na ipapaubaya yung pagkakondak ng forensic examination. Oo. So, mga anong oras po today bubuksan itong mga dokumento at even yung computers or kung laptops kung meron man na sinasabi ni Bryce na mga posibleng ebidensya? Kung nakaset up ng lahat. Kasi alas 10, meron pa kaming meeting dalawa ni Senate President kay Secretary Remulla dito sa office ni Senate President. Kaya doon. Pero pinaubaya ko naman sa staff yung lahat ng gagawin patungkol dito sa mga nalikom na ebidensya. Nagkaroon lang kami ng konting problema kasi noong habang nandoon yung OSAA kasama si Bryce Hernandez, this was last Saturday, may mga dumating na si IDG agents doon. Parang kumbaga medyo nagbago yung isip ni Bryce Hernandez. Hindi agad niya tinan over yung computer. So ang ginawa ng OSAA ni General Aplasca, pinaselyuhan nila. So sealed na yon, hindi na pwedeng galawin yon. May mga photos kami, si Hernandez mismo yung nag-seal nun. So kailangan mabalikan yon para ma-retrieve yon. So yun ang konting glitch na nangyari. Hindi ko nga alam kung bakit may mga CIDG agents na nagpunta ron. Ano? Oo. So binigyan ko ng instruction si General Plasca. Hindi ko alam eh. Bakit Hindi po nasama yung CIDG doon? Hindi ko nga alam. Kasi talagang, yun, sabihin natin operation ng Senado. Nagulat nga ako na biglang may mga CIDG. Pero umalis din naman, hindi na nakailang. Kaya lang, nung daw sinabi ni General Plasca, nung dumating yung mga CIDG, parang medyo nag-alanganin to si Si yun, Bryce. kailangan tingnan namin anong punot dulo nun eh. Bakit nagkaganon eh. So nandun pa ngayon nandun pa naiwan pa dun. Although sealed yun, hindi na pwedeng galawin. Oo, So kailangan ma-retrieve ka agad eh. sa report po ninyo, pagdating po ng CIDG, yung mga tauhan natin from Senate, ano daw pong dahilan? Ba't daw po nandun sila? Sino rin ang nagpadala sa kanila? Kung di naman po sila kasali? Ayoko. Yun ang tinitingnan namin kung bakit nga sila nandun. So, tingnan natin. Ma-i-check namin mabuti sa... Ang importante kasi ito, cooperation eh. Yes po. Kasi di ba nabanggit ko na nga na alam mo yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman nakikipag-compete maski kanino. Kami, complementary yung ginagawa namin. Alam mo, hindi naman sa halimbawa, yung ICI halimbawa, i-compare ko lang, meron silang subpoena powers. Kami rin, may subpoena powers kami sa Senado, sa Kongreso. Kami may contempt. Pag kinontempt namin, pwede kami mag-detain. So malaki may tutulong namin actually, kung tutuusin. Kasi si Bryce Hernandez, di ba, nung na-detain, nagkapag self-reflect kung ano man yun, kung na-pressure man siya, kung ano man yun, nagsalita siya. Si Sally Santos, di ba, nagsabi ng totoo, yung delivery ng mga pera at lahat. And hopefully, malay natin, baka naman nakapag-isip-isip na rin si Alcantara kasi nakadetain na rin siya rito since last Thursday hearing. Baka sakali rin, baka nakapag-reflect na at magbabago yung kanyang takbo ng kanyang isipan. Base po sa sinasabi niyo, Malaki may tutulong namin actually, hindi lamang sa ICI, yes po. kundi sa mga prosecution
bodies, mga agencies. Oo. So Senator Ping, ano po ba ito? Utos ng ICI, yung sa CIDG? Kasi from what I know, NBI po yata ang katuwang nila dun sa mga iba pang documents na under po nitong flood control issues. Actually, hindi ko alam. Yun ang patitingnan ko. Ipapaalam ko today kung ano talaga yung punot dulo. Bakit biglang may... Baka naman nandun sila para mag-secure lang. Hindi rin natin alam. Pero baka coincidence lang na nung dumating mga si IDG, parang medyo nag-hesitate si... Oo. Yun ang unang ulat ni General Aplaska. Oo. Pero di ba po dapat may sa ating coordination din yun sa inyo? Dahil kayo po ang, kumbaga, nasa sa inyo, custody nyo si Bryce. Kung meron man silang kukuhanin doon, sana nag-inform po muna sa Senado. Dapat ganon. Kung Opo. sino man yung nagpadala doon. Oo. So mamaya din po ba ngayong araw malalaman po natin kung bakit ganun po nangyari? At ano po yung mga naiwan pa doon na parang nagkaroon nga po ng hesitation itong si Bryce na ibigay muna dahil may ibang mga grupo na dumating from CIDG? May mga naiwan na laptops pa po doon or computers? Yun ang iniimbentaryo. Pero tiyak na mababalikan yon. Kasi ayokong dapat kanina umaga ipapalabas ulit si Bryce Hernandez para balikan. Kasi hindi naman kailangan sa warrant. Voluntaryo siya nga nag-volunteer nun eh. Di ba sa pagdinig, Opo. nag-iusap siya, ilip yung kanyang contempt, Yes. kung pwede makalabas, pinayagan nga namin. Opo. So voluntaryo yun. So walang kailangang iba pang legal document para i-retrieve yung mga materials. Kanya naman yun eh. Opo. Siya na mismo nagpunta roon eh. So, Tama. tingnan natin yung mga magiging developments. Importante, get to the bottom at saka managot yung mga dapat managot. Hindi lamang yung mga Hernandezes and Alcantaras in the world, kundi yung, alam naman natin, mayroong mga mas matataas eh, di ba? Hindi lang natin maabot kasi nga, hindi abot na ebidensya. Kaya nga ako after nung last Thursday, medyo sabihin natin medyo disgusted saka medyo frustrated kasi pati ako nabas na ng netizens dahil binibigoro si Hernandez, binibigoro si Alcantara. Sabi ko, paano kung baby niya, kinulong ko nga. Tapos yung pinoprotektahan ko rin yung dalawang kasama ko, siyempre, hindi naman maialis. Sabi ko nga, although pan-distract, pero ako, pupuntahan namin talaga sa Blue Ribbon, where the evidence leads, hindi yung kung ano yung gusto ng mga galit na netizens kung saan kami dalhin. Hindi naman po pwede yun kasi chaotic yun. Tama. Opo. Nabanggit nyo po, napaparatangan po kayo ng mga netizens sa pinoprotektahan. Ito po mga kasama nyo. Senator, may mga panawagan po ngayon. Hindi ko alam kung nakakaabot sa inyo. May mga online post po tayong nababasa na baka dapat daw po mag-inhibit muna itong sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dito po sa ongoing investigation. Lalo na po, sila po'y kasama dito sa mga alegasyon na nabanggit nga po nitong si Bryce Hernandez. Ano pong reaksyon nyo doon? Ang inhibition kasi personal decision. Hindi naman tayo nasa monarchy, hindi naman ako hari, hindi naman ako emperador para sabihin siya, huwag kayo sumali rito. Kasi member sila ng Blue Ribbon eh. Individual decision. Maski nga mga judges, binibigyan ng enough leeway ng Korte Suprema kung mag-inhibit o hindi. Kung mayroong potential conflict of interest. Pero pasensya na po, Ping Lacson pero para sa amin mas magaling at mas anong tawag doon? Mas mabilis yung si Senator Marcoleta pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, no? Totoo, prangkahan tayo. Pero okay na naman, at least ikaw rin, pero medyo hindi na masyado ganun ka diin yung investigasyon nung ikaw na ang pumalit. Sino naman ako para mag-utos sa kanila? Huwag kayo sumali rito. Oo. Unang-una, basic right naman ng maski sino, ordinaryong tao man o senador man, to confront their accuser. Napaka-basic legal right yan eh. So, yun, gusto ko rin mabuti na i-touch o na itanong mo, DJ, itong usapin na ito. Dapat maintindihan ng mga kababayan natin na hindi ako pwede magbawal sa kanila. The individual... Ito bakit ko nasabing mabagal ang investigasyon ni Ping Lacson? Kasi, yung kay Senator Marcoleta, si Diskaya, sinabi na si Martin Romualdez at itong si Zaldico ay binibigyan itong mga Diskaya ng 25%. Papunta na sana yung
investigasyon ni Marcoleta kay Zaldico at ni Martin Romualdez. Biglang pinalitan si Marcoleta, nitong si Ping Lacson, back to zero. Hanggang Bryce, Henry Alcantara, nandyan lang tayo umiikot sa usaping ito. To think na ang dami pang mga corrupt officials sa bansang ito, pero na kay Bryce at Alcantara pa kayo umiikot. Tapos nadamay pa itong si Jinggoy at si Senator Joel. 'Di ba? Sobrang bagal ng investigasyon mo, Ping Lacson. Nandun na tayo sa mastermind sana eh. 'Di ba? Na-mention na ni Diskaya yung hindi dapat i-mention, na hindi dapat marinig ng mga kongresista, na hindi dapat marinig ng Pangulong Marcos. Nabanggit na ni Diskaya. Ipatawag nyo na si Zaldico at si Martin Romualdez. Ang bagal-bagal nyo. Nilang choice nila yan kung mag-inhibit sila out of delicadeza o kung ano man ang dahilan nila. Pero legal right din nila na i-confront yung nag-aakusa sa kanila. And in fairness to Pero sinabi kong mastermind na hindi ko ibig sabihin na inakusahan na natin si Martin Romualdez at si Zaldico. Hindi. Meaning to say, sabi kong mastermind kasi sila na po yung pinakamalaking posibleng magiging mastermind. Ulitin ko yan. Posible lang. Kasi imbestigahan pa yan eh. Kasi demokrasya tayo, bigyan rin natin ng pagkakataon si Zaldico at si Martin Romualdez na makapagdepensa rin sila sa kanilang sarili. Patunayan nila ngayon kasi nabanggit yan ni Diskaya na nagbibigay siya dito sa dalawang taong ito. Di ba? So, doon na tayo sa pinakamalaki. Doon kasi nagsimula ang mastermind sa posibleng korupsyon. Sila. Hindi nga ako lang ang nagsabi. Maraming nagsabi, mastermind yan si Zaldico. Mastermind yan pati nga si BP Sara. 2 tao lang ang hawak ng budget ng Pilipinas. At yan po ay si Martin Romualdez at si Zaldico. So kung may corruption man, sila ang pinaka-mastermind. Allegedly. Okay? Kaya, dapat silang maimbestigahan, matanong dyan sa Blue Ribbon Committee mo. Kung pwede man yan. Hindi ko lang alam kasi kongresista pa sila, kung pwede man yan ipatawag. At doon na sana, kung hindi man ipatawag, ay nakasentro na sana ang investigasyon sa kanila. Kaya hindi nyo maiiwasan, Lacson, na ang sabi ng taong bayan, ikaw at itong si Senate President Soto, tuta kayo ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Tuta kayo. Yan ang totoo. wala pa naman talagang solid Yan na ang sabi nila. evidence Tuta kayo. para sabihin guilty na sila. No, perception yun eh. Probably, well, anyway, let's not go there anymore. Yes. Ang importante, Oo. ginagawa namin yung tungkulin namin. Ang napag-usapan na namin matagal ni Senate President ito na ba't pa tayo naan dito? Ba't pa tayo nag-iimbestiga kung mamimili tayo ng ating papailan ng kaso o re-recommend na file ng kaso. Pero ang masisigurado ko lamang, ang ma-assure ko lamang, hindi ko nahihintay pang magsasagawa pa kami ng committee report bago formally turn over namin yung mga pieces of evidence na malilikom namin. Agad-agad para mapadali rin yung trabaho ng ICI. Basta't nakakita kami ng alam naming merong evidentiary value, ipapadala kagad namin yun. At kami naman, mabubuo rin naman yung committee report maski naibigay na namin yung mga ebidensya na dapat magamit ng ICI para makapag-file na kagad sila. Oo. Pero Senator, yung mga iimbitahan natin, halimbawa na resource persons, kung nandoon po yung iba na dinadawit sa alegasyon, hindi kaya mangimi naman sila na magsalita kung ano talaga yung nalalaman nila dahil baka sa takot po nila? Meron naman silang lawyers eh. Sinisigurado ko na pagka sila nag-testify, meron silang kasamang counsel. Yung iba talaga natatakot. Si Sally Santos nga nanginginig, medyo tumaas nga yung kanyang blood pressure eh. Din lang sa clinic eh. Pero ang importante, makapagsabi sila ng totoo at hindi yung manufactured. Oo. Ang importante, meron silang resibo
quote-unquote, tulad si Sally Santos, binabasa niya sa kanyang Ang pinag-usapan nila dito ni Ping Lacson, yung mga detalye sa mga one of the flood control corruption na mga proyektong nangyari. Pero sa akin naman, nababagalan ang taong bayan, Ping Lacson. Senate President Soto, nababagalan yung tao at sinabi nilang tuta kayo ni Martin Romualdez. Kasi kung si Senator Marcoleta pa ang Blue Ribbon Committee ngayon, sana naka-investigate na tayo kay Diskaya ngayon kung totoo ba na nagbigay ng 25% si Diskaya kay Romualdez at ni Zaldico. At dapat suriin, ipakita ni Zaldico, ni Diskaya kung totoo bang nagbigay. Ano ang ebidensya ni Diskaya na nagbigay ka ni Martin Romualdez at ni Zaldico? Yun na sana nakasentro yung investigasyon na yan. Kasi kung mapapatunayan na itong si Zaldico at si Martin Romualdez ay may tinanggap talaga, finish na. Yan naman talaga ang ikinatakot ng administrasyong ito na ma-proven guilty si Zaldico at si Martin Romualdez. Kasi kapag ma-proven guilty itong si Zaldico at si Martin Romualdez, pati itong si Bongbong Marcos, finish na rin. Totoo yan. Finish na talaga kapag ikaw ay ma-proven guilty. Pero sa ngayon, na kay Bryce at Alcantara pa rin ang kanilang sentro. Ganyan po sila kabagal mag-investigate. Kaya para sa akin, wala na itong Blue Ribbon Committee natin ngayon. Di ko alam kung maaasahan pa ba ang Senado dito sa investigasyon na ito. Umaasa na lang ako dito kay Magalong. Ano kayang resulta rin nito? Para sa akin, nagdadalawang isip ako kung magtitiwala pa ako kasi gawa rin ito ni Marcos itong ICI. Sa kanya pa rin yan. Di ba? So, kayo nang humusga, taong bayan. Mag-comment po kayo. Ano masasabi nyo dito? May patutunguhan ba ito mga investigasyon na ito? Ilatag nyo ang inyong argumento at usap-usap tayo sa comment section. Guys, don't forget na i-like at saka i-share. Tulungan niyo po ako na kakalat itong balita na ito. At maraming taong bayan ang aware sa mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Okay? And sa mga first time lang nakabisita sa aking channel dito sa Don Mar TV. If this is your first time, paki-subscribe na rin because libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated ka pa sa mga tunay na nangyayari sa Pilipinas. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.